tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Dahil ginising niya tayong umaga upang itaas sa kanyang pangalan at sambahin siya sa umagang ito. Unang-una ay magpasalamat tayo sa kanya dahil sa pagpapala na ating natatanggap. Na ngayon ay meron tayong panibagong panambahan. Talaga naman po ay umaapaw ating ang biyaya mula yan sa ating Panginoon Diyos. Purihin ang Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pagkinig ng kanyang salita. Sa Diyos ang kapurihan at kaluwalhatian. Tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship and opening prayer. Psalm 25. To you, O Lord, I lift my soul. O my God, in you I trust. Let me not be put to shame. Let not my enemies exult over me. Indeed, now who wait for you shall be put to shame. They shall be ashamed who are wantonly treacherous. Make me to know your ways, O Lord. Teach me your paths. Lead me in your truth and teach me. For you are the God of my salvation. For you I wait all the day long. Remember your mercy, O Lord, and your steadfast love, for they have been from of old. Remember not the sins of my youth, or my transgressions, according to your steadfast love, remember me, for the sake of your goodness, O Lord. Good and upright is the Lord. Therefore, He instructs sinners in the way. He leads the humble in what is right, and teaches the humble his way. All the paths of the Lord are steadfast love and faithfulness for those who keep covenant and his testimonies. For your name's sakes, O Lord, pardon my guilt for its great. Who is the man who fears the Lord? He instruct in the way that he should choose. His soul shall abide in well-being, and his offspring shall inherit the land. The friendship of the Lord is for those who fear him, and he makes known to them his covenant. My eyes are ever towards the Lord's, for he will pluck my feet out of the net. Turn me and be gracious to me, for I am lonely and afflicted. The troubles of my heart are enlarged. Bring me out of my distresses. Consider my affliction and my trouble, and forgive all my sins. Consider how many are my foes, and with what violent hatred they hate me. O guard my soul, and deliver me. Let me not be put to shame, for I take refuge in you. May integrity and uprightness preserve me, for I wait for you. Redeem Israel, O God, out of all troubles. Tayo manalangin. O Diyos naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba at tinataas ang iyong pangalan sa araw na ito. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na iyong ginawa upang kami ay magkatipon-tipon at pangaralan ka at itaas ang iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala at biyaya na binibigay mo sa bawat sa amin.
lalo na po sa aming pamilya, sa kaligtasan. Nilalapit namin, Panginoon, ang aming mga kasalanan sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At lahat ng aming mga pagkakasala ay sa inyo po. Kayo po ang magpapatawad. At kami ay kalugod-lugod sa harapan ninyo. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na ibinibigay niyo po sa amin, sa bawat isa. Bagkus, tinubos po kami sa aming pagkakasala at andiyan ka lang na nagbibigay ng lahat ng mga dalangin namin, Panginoon, na ngayong araw ay buksan mo po ang aming puso at isipan upang makilala ka namin ng lubos at makita namin ang kagandahan at kabanalan at kaluwalhatian. Kaya, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at walang sawang itataas ang iyong pangalan. Kaya ibinabalik namin sa iyo ang mataas na papuri at pagsamba sa matamis na pangalan ni Diyos. Amen. Ngayon po ay inaanya ko po ang lahat upang mawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa pangunguna po ng ating music team na si Brother A.J. Alfaro. Sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Psalm 25 verses 8 to 10 says, Good and upright is the Lord, therefore He instructs sinners in the way. He leads the humble in justice, and He teaches the humble His way. All the paths of the Lord are loving kindness, and true to those who keep His covenant and His testimonies. Pinakikilala sa atin ni Haring David kung bakit tinuturuan ng Panginoong Diyos ang mga makasalanan sa tamang daan. Ito ay dahil siya ay mabuti at matuwid. Sa Ebanghelyo, pinapahayag sa atin ng Diyos ang kanyang kabutihan at katuwiran sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Sinabi niya, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Dahil sa Kanya, natutunan natin ang landas at kalooban ng Ama, ang katarungan at katapatan, at kagandahang loob niya sa atin. Tapat ang pag-ibig ng Diyos mula pa noon hanggang ngayon at magpakailanman. Dahil sa kanyang patnubay na bago tayo, ang dating mga mapagmataas ay naging maamo. Ang dating mga suwail ay naging masunurin sa kanyang utos at maingat sa kanyang tipan. Kaya lumapit tayo sa kanya, mga kapatid, alinatawitan natin at purihin ang Panginoong Yesus ng buong puso, isipan at kaluluwa. Let's sing, thank you, Lord.
Those are wonderful songs that are wonderfully sung sa ating Panginoon. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating pananalangin. Ipigil po natin ang ating mga mata at tutulog po tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Loving Heavenly Father, we thank you once again for giving us another new day so that we can praise you and lift your name on high. Salamat Panginoon for this past week. We thank you for the gift of work so that we can provide for our families and we can also enjoy the work of our hands and glorify you Panginoon through this. We thank you that just as you have given us 6 days in a week to labor, so you have also given us, Panginoon, a day of rest to worship you and to bless you. And we are here once again, Panginoon, in your presence, for which we are thankful that you have gathered us once again in worship and in ministry. We are also thankful, Panginoon, that you have granted us a new place of worship. These past few weeks have been challenging, nevertheless, Panginoon, we see the blessings that you have for your people here at VBM. And so we pray, dear Lord, that may you grant us to be faithful stewards as we keep, Panginoon, and maintain this place that you have given us. O Lord, we also pray for our country, the Philippines. We ask that you grant wisdom sa aming mga leaders as they continue to draft policies at saka mga programs to keep the yung welfare of the people. And so we pray, dear Lord, that yung kanilang mga programs ay maging successful at maging maayos yung implementation nito so that to help, Panginoon, in addressing yung mga problems, Panginoon, ng aming bansa. You can see, dear Lord, the crisis that, the post-pandemic crisis that all of us are experiencing. Well, we may not understand all of this, but you do. And so we are content, Panginoon, in the truth that you alone sit with sovereign authority above all rule and above all powers and authorities. And that in ruling over all things, dear Lord, we know that all of these things are under your control. And so we can sleep soundly at night and we can continue, Panginoon, in our responsibilities each day. We thank you as well, Panginoon, that because of your rule, we can also, dear Lord, be patient, Panginoon, with our leaders. So we ask that you would continue to guide them as they exercise, Panginoon, yung kanilang mga tasks and responsibilities. We pray, dear Lord, that you would also grant them, just as you grant them grace, Panginoon, may our brothers and sisters continue to lead in yung kanilang mga Bible studies, and so that, dear Lord, itong pangangaral nila would result, Panginoon, in how they would conduct, Panginoon, yung kanilang mga day-to-day transactions. May the principles of your word be seen, Panginoon, in how they execute yung kanilang mga responsibilities and roles. We also ask, dear Lord, that as they perform, Panginoon, yung kanilang mga tasks, we pray that we pray against corruption and abuse of authority, and we pray, dear Lord, that they would be able to implement yung kanilang mga responsibilities with faithfulness and integrity as well. Dear Lord, we also thank you for the ministry that you have given us. We are thankful that we can continue, Panginoon, in the teaching and preaching of the gospel of Jesus Christ, your Son.
We thank you that through this, dear Lord, we are able to um, also make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them all things that you have commanded us to do, while holding on to the promise that you would be with us until the end of the age. And so, because of this, dear Lord, we are thankful that you continue to gather us as your people, as your church, and that we can function as a church, dear Lord. Your people are few. Nevertheless, dear Lord, the accomplishment of your ministry has never been dependent on numbers, but it has always depended on your ability, the ability of our King, of our God, and His power and might to rule this world. And so we are thankful, dear Lord, that because of you, we can see the fruits of our labor and ministry. We can see the blessings that you have given to us, and we can rejoice in you. And so that is what we do, dear Lord, today, even as we bless you and worship you. Dear Lord, we also come to you with humble hearts. We seek, Panginoon, we seek, dear Lord, that you would hear our prayers as well. And we pray for our brothers and sisters also who could not be here dahil sa kanilang mga individual obligations, or for those, Panginoon, na nasa abroad. We pray for them also that you would keep them safe. We pray that you would grant them opportunity to know you also, and to grow in grace, and that they too would, as they come to know you, may you open their eyes to the truth, and so that they would bless you also. Dear Lord, we also ask that you would bless the families that you have given us as we continue, dear Lord, in the ministry that you have placed in our hands. We pray, Panginoon, that may you also grant us to point one another to you, especially yung mga young families that you have placed under our care. May you help us, dear Lord, to equip one another in the kind of parenting, in the kind of family, dear Lord, nurturing families that your word has prescribed. And so we pray, dear Lord, that may you help us to point one another to you. Equip the parents that you have called, Panginoon, as your own. And we pray, dear Lord, and look forward to the day when their children would also be ready, dear Lord, to receive, Panginoon, the good news of Jesus Christ and His work of redemption and reconciliation. Dear Lord, we are thankful that you have given us this opportunity, and so we pray, dear Lord, that may you help us to be faithful in this. O Lord, we also pray for those of us who are sick, Panginoon, and yet who are able to join us today, Panginoon, in worship. O Lord, may you bless, Panginoon, your faithful ones who come to you, who worship you and seek, dear Lord, to honor you. We ask, dear Lord, that may you heed the prayers of Giselle, dahil mayroong ubod-sipon siya, ang kanyang anak ngayon, si Elias. And we also pray, dear Lord, that may you also touch with your healing hands si Yohong. We ask, dear Lord, that may you take away what needs to be taken away. May you use the medicines that they're taking at ganun din yung care of their family so that they would get well. We also pray, dear Lord, for Mameng sa kanyang tuhod at meron siyang nararamdaman pa ngayon at nahirapan din po siya sa paglalakad. Nevertheless, dear Lord, we ask that you grant her strength at mag-respond po siya, Panginoon, sa kanyang mga medicines that she is taking so that she can continue as well, Panginoon, yung kanyang mga day-to-day responsibilities. Dear Lord, we also pray for Ate Rose dahil inuupo siya ngayon at sumasakit yung kanyang likod. We ask, dear Lord, that may you bless her and grant na mag-respond din yung kanyang katawan doon sa mga medicines that she may be taking, o kung may mga prescriptions for her.
dear Lord, as we remember itong mga physical ailments namin, may this also serve as a reminder that you have given us our bodies as gifts that we ought to take care of. And so we ought to commit not only to healthy life, but a life of wellness also. Remembering the things that we take in or do not take or we need to take in order to take care of ourselves. And so we pray, dear Lord, that may we be mindful of these things as well, so that we can manage, Panginoon, yung mga individual conditions namin, and so that we can function each day. Dear Lord, we also pray for those of us na may mga projects or upcoming projects, just as you have blessed us, Panginoon, with resources, so that we can provide for our families and that we can glorify you, Panginoon, through these roles. So we pray, dear Lord, also that you would provide wisdom so that we would make sound decisions. And at the same time, may you also grant na maging maayos yung mga processes na required para or ma-turn over yung mga projects sa amin. And so we, along with Kuya Owen, we pray, Panginoon, na makuha na ng may-ari yung title para makapag-start na yung kanilang project. Although ongoing yung review ng kanilang mga plans as the title is being processed until it's released, we pray, dear Lord, na maging maayos yung kanilang pag-review sa kanilang project dito sa Goodrich. And in the end, dear Lord, just as you have given, dear Lord, Kuya Owen your light, so we pray that he would also be a testimony, Panginoon, doon sa kanyang mga fellow workers at doon din sa kanyang project owner. We also pray, dear Lord, para sa project ni Ate Rose, kanilang store opening this coming Tuesday sa First Avenue. And so we pray, dear Lord, that may you grant na maging maayos yung kanilang preparations. We pray, dear Lord, that as you grant us as you grant us resources so that we can provide for our families, we also pray, dear Lord, that according to your will, we pray that na maging successful din, Panginoon, itong mga endeavors na ito. And we pray that through this, our brothers and sisters would serve also as salt and light, Panginoon, in the places that you have planted them in. We pray, dear Lord, that they would grow in their knowledge of you. We pray, dear Lord, that they would be able to prove, Panginoon, who you are in their lives, and that they would be given opportunities as well to obey you and to bless you, and to also, dear Lord, be a blessing, Panginoon, sa kanilang mga customers, sa kanilang mga clients, sa kanilang mga office mates and classmates as well. In the end, dear Lord, just as you have given us the gospel, so we pray, dear Lord, that you would give us opportunity to minister also sa aming mga loved ones, understanding that our family is the first ministry. And so we pray, dear Lord, that we would be faithful in this calling. We are thankful, dear Lord, as well that you have given us the ministry of your word. And as we approach you now in the study, Panginoon, of the scriptures, we pray that you would open our eyes to the truth. Grant us to see your beauty, your majesty, and excellencies. We pray as well that you would open the ears of our hearts so that we are ready to listen, Panginoon, and that we would hear the shepherd's call. And as your people, as your sheep, we pray that we would respond, that we would approach you with humility, and at the same time we pray that as we approach you, grant us, dear Lord, to hear your call. And in so doing, may we receive, dear Lord, your word with joy, with happiness, and at the same time with eagerness, Panginoon, to minister to others. And so we pray that as you speak to us, to our minds and hearts, we pray that you would change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen.
Ngayon po ay dadako po tayo sa pagbasa sa salita ng Diyos na magmumula po sa Romans chapter 2 verses 25 to 29. Sa pangunguna po ng Ating kapatid na si Jonah Fairbanks, tumayo po tayo na bilang paggalang sa salita ng Diyos. Romans 2 verses 25-29 says, "For circumcision indeed is of value if you obey the law. But if you break the law, your circumcision become uncircumcision. So if a man who is uncircumcised keeps the precept of the law, will not his uncircumcision be regarded as circumcision? Then he who is physically uncircumcised but keeps the law will condemn you who have the written code and circumcision but break the law. For no one is a Jew who is merely one outwardly, nor is circumcision outward and physical. But the Jew is one inwardly, and circumcision is a matter of the heart, by the Spirit, not by the letter. His praise is not from the man, but from God." This is the word of the Lord. Praise be to God. Ang salita ng Diyos ay katotohanan at ito ay kanyang kinasinan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos at ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ng ating Pastor Raymond Denzel, ang salita ng Diyos na mula sa ating binasa sa Romans chapter 2 verses 25 to 27. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw na ito upang makita natin ang kagandahan at katakilaan ng kanyang salita. Ang Ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagsalita na si Jesucristo. Morning. Okay. So, bago ko po basahin yung ating passage for this morning sa Tagalog, nais ko pong sabihin na pinupuri po natin at pinasasalamatan ng ang Panginoon dahil pinagkalooban niya po tayo na panibagong place of worship and ministry. Nakakapanibago dahil nasanay tayo na medyo cramped yung space, medyo yung mga siko natin, di ba, mga balikat natin, at ngayon medyo it's much more comfortable na, di ba? Almost 9 months ago, He led us out. Nagsimula ang ating ministry, syempre doon sa bahay ni na Kuya Ohe at saka ni na Ate Luz. And God bless them because they offered their home as so that we have a place of worship. And after how many years? After 5 years? 5 years? 5 years. He led us out. And then after 9 months, almost 9 months ago, once again,
He has led us out para makapag-minister naman tayo ng maayos sa ating mga pamilya at saka mahal sa buhay. Especially here dito sa Concepcion. So today, our first Lord's Day sa Concepcion Subdivision, He continues to lead us, preparing us para lalo po tayo makapag-minister naman. And this time po, dito naman sa area na ito. And so may He be glorified as we continue to preach the gospel, making disciples in His name, and maybe also strengthen one another in the faith, no? And joy in our Lord Jesus Christ until He returns. So ngayon po, grant me the opportunity to read to you yung ating passage for this morning sa Romans chapter 2, verse 25 to 29, sa Tagalog naman. So buksan natin ang ating mga Bible sa Romans chapter 2, verses 25 to 29. Ganito po ang sinasabi. Ito po yung last section or last verses ng Romans chapter 2. At ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang pagtutuli, tunay na pinakikinabangan kung tinutupad mo ang kautusan. Datapwat kung ikaw ay masuwayin sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging di pagtutuli. Kung ang di pagtutuli nga ay tumutupad ng katuwiran ng kautusan, hindi ba aaaring pagtutuli ang kanyang di pagtutuli? Paliwanag natin yung mamaya. At ang di pagtutuli sa katutubo kung tumupad ng kautusan ay hindi ba kakatol sa iyo na may titik at may pagtutuli na masuwayin sa kautusan? Sapagkat siya ay hindi gudyo kung sa labas lamang, ni magiging pagtutuli yaong hayag sa laman. Datapwat siya ay hudyo sa loob, at ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang ating Diyos. Ang ating pananampalataya o ang pananampalatayang Kristiyano ay may mga panlabas po na sagisag. It is not just about the heart. Ating, if I may, ating faith, ang ating religion, ay may mga panlabas na sagisag rin po. There are these have external symbols as well. Ang tawag po dito sa mga externals ay mga ordinansa. Sapagkat ito ang mga bagay na iniwan at binili ng Panginoon na gawin ng kanyang mga hinirang. Ayon po sa ating VBM Statement of Faith, and allow me to read this, itong Statement of Faith number 10 or article number 10, paragraph 1. Ito po yung mga externals sa ating pananampalataya that we are expected to observe as people of God. Sumasampalataya tayo, sabi ng ating Statement of Faith, sumasampalataya tayo na ang mga banal na ordinansa na inutos ng Panginoong Hesukristo para sa iglesia sa bagong tipan na dapat ipangasiwa sa mga banal ay ang mga sumusunod. Number 1, ang pagpapahayag at pagtuturo ng salita. Pangalawa, ang bautismo. Pangatlo, ang banal na hapunan. At pang-apat, ang pananalangin. Ito ang mga ordinaryong pamamaraan na ginagamit ni Kristo upang ipagkaloob ang mga pagpapala ng katubusan na ginawa niyang mabisa sa mga hinirang para sa kaligtasan. Kung paanong nauunawaan ng sinaunang iglesia ang mga ito bilang utos ng Panginoon at pinangangaral ng mga apostol, gayon din ang mga hinirang ng Diyos ay dapat na manatili at magpatuloy sa mga ito hanggang ngayon. Ano yung mga ordinansang ito o yung mga panlabas na nakikita natin that we are expected na i-observe? Number 1, yung pangangaral or pagtuturo ng salita. Pangalawa, ang bautismo. Pangatlo, ang banal na hapunan. At pang-apat, ang pananalangin. Pero sometimes, imbis na Panginoong Hesukristo ang nagiging focus natin, ang nagiging Panginoon ng ating buhay, imbis na siya ang pinahahalagahan at pinananaligan, ang nangyayari po, ang pinahahalagahan ay itong mga panlabas na bagay ng pananampalataya.
thinking na itong mga bagay, itong mga ordinary means of grace, ay in themselves ang nakakapagligtas. Sa ating mga kasalanan, we tend to mistake na ang mga panlabas, there's that tendency, na ang mga panlabas na bagay ng pananampalataya ay mas mahalaga sa mga bagay na kanilang sinasalisag. Sa ating pag-aaral ng aklat ng Romans, ganito po ang naging pagkakamali po ng mga Hudyo. Especially mga Jewish Christians in Rome. Akala nila, hindi sila hahatulan po ng Diyos dahil nasa kanila po ang kautusan. Pero sabi ni Pablo, nagkamali po sila. You who boast in the law, sabi niya sa Romans 3:23-24, you who boast in the law, through your breaking the law, do you dishonor God? For the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you, just as it is written. So dito, kinokot ni Apostol Pablo ang Old Testament. At ang nangyayari, pinahahalagahan daw nila ang pagtanggap ng 10 utos. At maalala naman natin na itong 10 utos na ito ay inukit sa bato at tinanggap nila mula sa Diyos. So itong pagtanggap na ito, mas pinahahalagahan pa nila itong panlabas na act ng pagtanggap at mas nagiging mahalaga pa itong pagiging liwanag, kesyo liwanag nila sa mga nasa kadiliman habang tulad ng kanilang mga ninuno, sila ay nagiging katikisuran sa kanilang kapwa. Pinagmamalaki nila na kesyo sa kanila binigay ang kautusan, pero sabi ni Pablo, sa kanilang pamumuhay, sinisira nila kung ano ang dapat nilang pinahahalagahan. So, asa ng pakinabang doon, di ba? Brothers, sisters, and friends, sa pag-aaral po natin ang salita ng Diyos, nawa ma-appreciate po natin ang katuwiran ng Diyos para sa ating pagpapawalang sala at sa kahatulan ng buong sangkatauhan. Sa pagpapakilala niya ng kanyang anak na si Kristo Jesus, panalangin ko po na makita natin ang ating aliw, ang ating lakas, ang ating kagalakan sa Kanya upang makatugon tayo ng maayos sa pagsamba sa harapan ng Diyos habang nabubuhay po sa kapangyarihan ng Diyos para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Dito sa Book of Romans, ang kausap po ni Apostol Pablo ay mga Jewish at Gentile community of believers. Nasa Rome sila at si Pablo ay sumusulat sa kanila. Itong dalawang grupong ito, itong grupo ng mga Jewish at Gentile believers ay hindi po magkasundo. Nagbabangayan sila. Palibhasa, hindi pa sila nakakatanggap ng kahit anong apostolic instruction. At may nagbalita po, most probably kay Apostol Pablo, na may ministry opportunity sa Roma, doon sa Kapitolyo, at sumusulat siya ngayon sa kanila. So, umagang ito, pag-aaralan naman po natin ang isa pang ipinagmamalaki ng mga Hudyo. Last week, pinag-aralan po natin yung pagtanggap nila ng kautusan at yung ministry supposedly nila doon sa mga Gentiles or yung mga hindi Hudyo. Pero sabi ni Pablo, hindi kayo naging pagpapala sa kanila. Binigay ko sa inyo ang liwanag at ina-acknowledge nyo na nasa inyo ang liwanag at dapat nyong ituro yun. Pero hindi kayo naging pagpapala. Bagkus naging katikisuran pa nga kayo. So ngayon, ang pag-aaralan naman natin ay pangalawang bagay na kanilang pinagmamalaki, ang pagtutuli. At ang maling paniniwala nila ukol dito at sa araw ng paghuhukom. So in our passage today, we need to ask 2 questions. Does circumcision exempt one from God's righteous judgment? Does circumcision exempt one from God's righteous judgment? And number 2, if not, then who is a true Jew then? If not, who is a true Jew then? And this now leads us to our passage for today. Buksan po natin sa Romans chapter 2, verses 25 to 29. Babasahin ko po ang verses 25 to 27. At ganito po ang sinasabi. For indeed circumcision is of value if you practice the law. But if you are a transgressor of the law, then your circumcision has become uncircumcision. So if the uncircumcised man keeps the requirements of the law, will not his uncircumcision be regarded as circumcision? And he who is physically uncircumcised, if he keeps the law,
Will he not judge you, who though having the letter of the law and circumcision are a transgressor of the law? So, medyo kailangan natin i-unpack itong sinasabi ni Pablo at sino yung tinutukoy niya na circumcision and uncircumcision. He is dealing now dito sa final appeal ng mga Hudyo kung ang circumcision or pagtutuli nila ay makakapag-exempt sa kanila sa kakatulan. Ang tinutukoy dito na circumcised or circumcision ay yung mga Hudyo at yung uncircumcised, syempre, na tumatalima sa pananampalataya, yung tinutukoy ay yung mga hindi Hudyo. So dito, bukod sa pagkakaroon nila ng kautusan ni Moises, itong mga Hudyo, pinagmamalaki rin nila na tuli sila. To be sure, ang pagtutuli po ay hindi nagmula sa mga Hudyo. Nung panahon pa ni na Abraham, hindi naman Hudyo lang po nagtutuli. Ayon po kay Flavius Josephus, isang Jewish historian, ang practice daw ng pagtutuli ay nagmula sa mga Colchians or yung mga ancient inhabitants of modern-day Georgia. Ito yung nasa north of Armenia and Azerbaijan. So, tawag sa kanila ng panahon yun ay mga Colchians. Sa mga Egyptians at Ethiopians. And it may have been a rite of passage para sa mga nagbibinata o may kinalaman sa pagiging fertile o dahil ginagaya lang nila simply dahil mga pagano sila at ang religion nila requires them na gayahin kung ano yung ginagawa ng kanilang mga Diyos-Diyosan. It is said na si Ra, yung supreme god ng mga Egyptians, ay tulik daw. So therefore, ginagaya nila yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Pero nagmula sa mga Hudyo ngayon, ano ngayon ang pinagkaiba ng pagtutuli ng mga Hudyo? Sa kanila nagmula ngayon itong bagong pakahulugan sa circumcision. Ang nagiging panlabas ito na sagisag ng kanilang tipan sa Diyos at pagtanggap sa kanila sa sambahayan ng Diyos. Matatandaan po natin na pagkatapos tawagin ng Diyos si Abraham at nangako sa kanya ang Diyos na gagawin siyang bayan, ama ng malaking bansa, at makikipagtipan sa kanya ang Diyos. Sinabi ng Diyos sa kanya sa Genesis 17, verses 11 to 13, "And you shall be circumcised in the flesh of your foreskin, and it shall be the sign of the covenant between me and you. And every male among you who is 8 days old shall be circumcised throughout your generations." Kaya nga sinusunod ito ng mga Hudyo. Starting 8 days old pa lang, doon tinutulik na yung mga sanggol. "A servant who is born in the house or who is bought with money from any foreigner who is not of your descendants," dapat ituli rin. "A servant who is born in your house or who is bought with your money shall surely be circumcised. Thus shall my covenant be in your flesh for an everlasting covenant." So dito, nag-iisip tayo siguro, bakit ito ang napili ng Diyos, itong pagtutuli? Kasi sa pagtutuli, alam naman natin na kina-cut off, tinatanggal yung excess na laman. And God was in effect telling Abraham na ganito ang magiging consequence kapag hindi sumunod ang tao sa aking tipan sa kanya. So noong unang panahon, may mga consequences ang hindi pagsunod sa tipan. And God was telling Abraham, ganito ang mangyayari. Matatanggal ka, makakat off ka kapag hindi ka sumunod o pag sinira mo ang aking tipan. Ngunit tulad ng ginawa nila sa kautusan, binigyan ng mga Hudyo ng misplaced confidence ang circumcision. Itinaas nila ito. Ito ay isang external religious symbol, pero it became a sign of special status para sa kanila. What do I mean by special status? Since last week, pinag-aaralan natin yung tungkol sa kautusan. Ang tingin nila sa sarili nila, dahil nasa kanila ang kautusan, at dito naman sa passage na ito, nasa kanila ang pagtutuli. Tingin nila mas mataas sila sa iba, sa mga hindi Hudyo. Tingin nila kahit tuliyan, hindi tunay na pagtutulian.
Kasi wala kayong tipan sa Diyos. And so, hinahamak nila ngayon ang kanilang kapwa. At ang tingin nila sa sarili nila ay mataas kaysa kanila. And paniwala nila ngayon na katanggap-tanggap sila sa harapan ng Diyos, no matter their misconduct or misbehavior. Meron nga silang katuruan na nagmula sa kanilang mga rabbi at sinabi niya, ganito ang sinabi nung rabbi nila, yung teacher nila. Pakinggan lang po natin. Sa kabilang buhay, uupo si Abraham sa may pintuan o pasukan ng Gehenna. Ang Gehenna po ay dagat-dagatang apoy. Hebrew word yung Gehenna. At nung panahon nila, ang Gehenna po ay nasa labas po ng lungsod ng Jerusalem. Considered ang Gehenna na maruming lugar kasi doon nila tinatapon noong unang panahon ang mga bangkay at later on, panahon ni Jesus Christ, doon nila tinatapon yung kanilang mga basura at doon sinusunog. So, when we read yung descriptions ng Gehenna sa Bible, Gehenna is a place full of worms. It is a dirty place, marumi ang lugar na ito. At hindi ito pinupuntahan ng ordinaryong Hudyo. At the same time, itong lugar na ito ay may description sila na where the fire burns forever and the worm does not die. Description po yun ng Gehenna. Yung basurahan, yung malaking basurahan nila sa labas ng lungsod. And eventually, na-apply ito sa dagat-dagatang apoy. Ngayon, sabi nila, uupo daw si Abraham sa may pintuan o pasukan ng Gehenna at hindi niya papayagang bumaba ang sinumang tuling Israel doon. Doon sa mga nagkasala ng labis, ano ang gagawin niya sa kanila? Aalisin niya ang balat ng ari ng mga sanggol na namatay bago pa sila tuliin. At itong mga balat ay ilalagay niya sa ari ng mga makasalanan at pagkatapos ay pababayaan silang bumaba sa Gehenna. Turo yon ng kanilang rabbi. So, hindi hahayaan ni Abraham na bumaba daw doon ang isang tuling Hudyo kahit gaano pa siya makasalanan. Doon sa mga hindi tuli, iyon ang question. So, dahil tuli sila, paniwala nila na hindi sila mapapahamak. Yun yung maling katuruan. Ngunit ano po ang sabi ni Pablo sa verse 25? Sabi po niya dyan, for indeed, circumcision is of value if you practice the law. But if you are a transgressor of the law, your circumcision has become uncircumcision. Ang sinasabi po dito ni Apostol Pablo ay may kapakinabangan po ang pagtutuli. Kung tumatalima raw sila sa kautusan, sapagkat ito raw ay panlabas na sagisag. Alam naman natin ang mga panlabas na sagisag, syempre may mga kahalagahan yan, may kahulugan yan. So, ngayon, sinasabi niya dito, etong panlabas na sagisag ng kanilang pagiging kabilang sa sambahayan, itong pagtutuli, dapat raw ito pinatutunayan sa kanilang mga gawa. Dapat yung kanilang mga gawa ay match doon sa kanilang pagtutuli. Therefore, dahil sinira nila ang kanilang kautusan, walang bisa ang pagtutuli nila kung mamumuhay sila sa pagsuway sa kautusan. In fact, ang ginamit po ni Apostol Pablo na salitang uncircumcision dito sa verse 25 ay ibig sabihin, parang ganito sa Tagalog yun. Kung sisirain mo ang kautusan o susuway ka sa kautusan, edi parang ginawa mo na rin na ang iyong pagtutuli, parang bumalik ka, binalik mo na rin yung tinanggal na balat. Ganon. Sa Tagalog, siguro medyo formal pa yung ganong Tagalog eh. Gawin pa natin na mas maintindihan natin. Ang ginawa mo sa sarili mo, alam mong tuli ka na sa Panginoon, physically. Alam mong tuli ka, sinira mo ang kautusan. Di parang ginawa mong supot yung sarili mo. Yun yung ibig niya sabihin doon. Yung salitang ginamit na uncircumcision dito ni Pablo, yun, supot. Ganon. At seryoso siya dito tayo tumatawa tayo kasi alam natin sa school lalo sa mga lalaki, ginagamit yun na, ay supot. Di ba ganon?
So pinagtatawanan natin. Pero dito si Pablo, seryoso siya. Bumalik ka sa pagiging supot. Tuli ka nga, pero namumuhay ka naman na para kang supot. Ganon. Wala kang pinagkaiba sa mga hentil na hinahamak mo at tinutuligsa mo. Binabaliwala mo ang tipan ng Diyos. Pinapawalang bisa mo ang iyong pagtutuli sa paglabag sa kautusan. Circumcision only counts kung pinapakita mo ang pagbabago at namumuhay ka ng ayon sa kautusan. Yun yung sinasabi ni Pablo. At dahil kinukumpara ngayon ng mga Hudyo ang sarili nila sa mga hentil at tinataas ang kanilang mga sarili, tinanong sila ni Pablo sa verse 26. So, if the uncircumcised man, yung mga hindi Hudyo, keeps the requirements of the law, will not his uncircumcision be regarded as circumcision? So, dahil katumbas nila ang mga hentil sa kanilang pagsira sa kautusan, it also follows na ang mga hentil, bagamat hindi sila tuli, ay aariing tuli dahil tinutupad nila ang katuwiran ng kautusan. Bagamat hindi sila tuli physically, sinasabi ni Pablo, abay, ituturing silang tuli sapagkat sinusunod nila ang kautusan eh. Kumpara sa inyo, na physically tuli nga, pero hindi naman kayo marunong sumunod. May imagine natin ngayon na nagtataasan yung mga kilay ng mga Hudyo niyang kausap. We can only imagine yung protest nila kay Pablo. Saan mo kinukuha yung katuruan mo? Siyempre, ang tunay na Hudyo ay tuli. Walang tunay na Hudyo na hindi. Kasi ito ay symbol nga ng kanilang tipan sa Diyos na binigay ng Diyos kay Abraham. Dagdag pa ni Pablo sa verse 27, and he who is physically uncircumcised, if he keeps the law, will he not judge you, who though having the letter of the law and circumcision are a transgressor of the law? Ano kaya ibig sabihin dito ni Pablo na he who is physically uncircumcised? Will he not judge you? Does it mean na tayo, dahil tayo ay hindi Hudyo, ibig sabihin ba ay uupo tayo sa paghukom upang hatulan ang mga Hudyo na hindi tumutupad ng kautusan? So ganito po yan. Kung sa buhay natin ngayon, sa buhay na ito, tumatayo ang mga Hudyo upang tuligsain ang mga hindi Hudyo. Bagamat physically, ang mga Pinoy, alam naman natin, lalo na sa mga lalaking Pinoy, ang mga lalaki, talagang nagpapatuli. Rite of passage yan eh. Meron pa ditong hindi. Walang mga ngahas na magtataas ng kamay. Lahat ng, kahit yung mga nanay nila, gusto silang matuli. So, kahit sa mata ng mga Hudyo, kahit physically tuli kayo, para sa kanila, hindi tunay na pagtutuli yun. Dahil wala nga tayo, bilang mga hentil, sa paningin nila, wala tayo sa tipan ng Diyos. Sila lang yon. So, ngayon, kung sa buhay na ito, tumatayo ang mga Hudyo upang tuligsain ang mga hindi Hudyo, kesyo hindi pinili, wala sa kanila yung kautusan at hindi sila tuli ng maayos, darating ang araw na magigising na lang sila na mas mababa sila sa mga hentil. Sabi ni Pablo, bakit? Sa mga hentil na hindi tuli. Bakit? Sapagkat nasa kanilang mga Hudyo na raw ang pagtutuli at kautusan. Ito yung sinasabi niya sa verse 27. At ini-interpret natin. Nasa kanila na nga ang pagtutuli. Nasa kanila na nga ang kautusan. Hindi pa nila sinunod ito. Ang mga pinapakita nila, ang mga hentil, bagamat hindi pinagkalooban ng ganitong kapahayagan at mga external na pagpapala, ay pinapakita nila ang kautusan sa kanilang mga gawa. Hindi man nila natanggap ang pagtutuli, hindi man nila natanggap ang Ten Commandments in tablets of stone, pero pinapakita nila sa kanilang buhay ang pagsunod sa Diyos. So, magigising na lang daw ng
Magigising na lang isang araw ang mga Hudyo na hindi sumusunod sa Diyos, na mas mababa na sila sa mga hintil na kanilang hinahamak. Lumalabas na nahigitan ng mga hintil na masunurin ang Hudyong tuli, pero masuwayin. Ito daw ang hahatol sa Hudyo. Yan yung ibig sabihin dito ni Apostol Pablo. Yung pagsunod ng mga hintil, yung pagkilala nila sa Panginoon, bagamat hindi tuli, pero dahil sumusunod sila, ito ang magiging hatol sa mga Hudyo. Bakit nagkaganon? Bakit naging mas karapat dapat na ituring na Hudyo ang tumatalima, pero hindi tuli? Verses 28 to 29. Sabi ni Apostol Pablo, "For he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is outward in the flesh. But he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that which is of the heart, by the Spirit, not by the letter. And his praise is not from men, but from God." Pinapaliwanag ni Apostol Pablo dito ang dahilan mas maituturing na Hudyo ang Hentil na hindi tuli, pero tumalima sa kautusan. Sa harapan daw ng Diyos, hindi tunay na Hudyo ang isang tao dahil lamang sa kanyang physical na pagtutuli o pagtutuli ng laman. Ang pagiging tunay na Hudyo sa mata ng Diyos ay pagiging tunay na Hudyo at pagtutuli sa harapan ng Diyos ay hindi raw mga panlabas na bagay. Hindi siya panlabas na bagay. Kundi sila raw ay tinuli sa kanilang mga puso, kalooban. Sila ang tunay na Hudyo. Ang pangalang Hudyo, balikan muna natin ang kanilang history. Ang pangalang Hudyo or Jew ay nagmula o hango sa pangalang Judah. Si Judah po ay isa sa 12 anak ni Jacob. Si Jacob later on ay pinanganlang Israel. Si Jacob po ay nasa family line ni Abraham. Si Abraham, ang anak ni Abraham, sino? Si Isaac. Si Isaac, sino ang anak? Si Jacob and Esau, diba? Si Esau naging Edom, naging kalaban siya ng Israel. Hindi Esau na kinakain, ha? Sa Tagalog, Esau. Yung iba, Esau daw. Esau. Okay lang yun. So, Esau o Esau. Ang kapatid ni Esau ay si Jacob. Later on, si Jacob ay pinangatlan ng Diyos na Israel. Si Israel ay nagkaroon ng 12 anak at isa sa mga anak niya ay si Judah. Si Judah, magmumula kay Judah ang line of kings sa Israel. At ang ibig sabihin ng pangalan Judah ay praise o kapurihan. Ngunit sa kasaysayan ng Israel, matatanong natin kung naging kapurihan ba sila ng Diyos. Sapagkat paulit-ulit nilang sinira ang tipan at sinaway ang kautusan ng Diyos. Itong binabanggit ni Apostol Pablo sa verse 29 na circumcision is that which is of the heart. Matagal na pong paalalan ng Diyos sa Israel. Noong panahon pa ng mga propeta, sila pinagsabihan at binalaan. Sabi ng Panginoon sa Jeremiah 4:4, dun sa mga nagsusulat, ito yung mga reference verses. Sa Jeremiah 4:4, ganito po ang naging paalala at warning din ng Diyos sa kanila. "Circumcise yourselves to the Lord and remove the foreskins of your heart," sabi ng Diyos. "Men of Judah and inhabitants of Jerusalem, or else my wrath will go forth like fire, and burn with none to quench it because of the evil of your deeds." So, ang sinasabi ng Diyos sa kanila, nakikita ko ang mga karumal-dumal na ginagawa nyo sa aking harapan. Itong kasalanan na ginagawa nyo sa akin at pagsira sa aking kautusan. Gusto kong tanggalin nyo yan. Tulad ng pagtutuli, tanggalin nyo yan sa aking harapan. Tanggalin nyo yan sa inyong mga pamumuhay. Kung hindi nyo gagawin yan, di puot ko ang sasalubong sa inyo. Ngunit hindi po nagbago ang Israel. Hanggang sa tinapon ng Diyos ang Judah sa Babylon, tinanggal niya sila sa kanyang harapan.
Ganun pa man, nangako po ang Diyos na darating ang araw na siya ang susulat ng kanyang kautusan sa puso ng kanyang bayan at titipunin sila muli dahil siya ang magdadala ng pagbabago. Sabi niya sa Jeremiah 31:33, ang tawag po dito sa mga passages na aking babasahin sa inyo ngayon ay ang New Covenant. Ang mga Christians po, regardless of Jew or kung non-Jew, ay nasa New Covenant po. We are under the New Covenant. Kaya nga minsan ang tawag sa atin pag binabasa natin yung mga Christian books, God's New Covenant people or God's Covenant people, tayo yun ang tinutukoy. At ganito ang pinangako ng Diyos sa Jeremiah 31:33. But this is the covenant which I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them. I will put my law. Siya ang maglalagay ng kautusan sa ating mga puso. Within them and on their heart, I will write it. And I will be their God and they shall be my people. Itong mga salitang I will be their God and they shall be my people. Ito ay covenant language na inilalapit tayo ng Diyos sa kanyang sarili. Mawawala ang hidwaan between God and man. Hindi lang yun. Mababasa rin natin itong New Covenant language sa sa aklat ni Ezekiel. At sinasabi ng Diyos dito sa Ezekiel 11:19 and 20, and I will give them one heart and put a new spirit within them. So, God is not only going to write His law in our hearts. Hindi na tayo kailangan magdepende doon sa tablets of stone na binigay kay Moises. Sapagkat Diyos ang maglalagay sa ating mga puso. Hindi lamang niya ilalagay ang kanyang kautusan sa ating mga puso, bibigyan niya rin tayo ng panibagong puso. Kasi alam niya, hindi tayo makakasunod. I will give them one heart and put a new spirit within them. And I will take the heart of stone out of their flesh and give them a heart of flesh. That they may walk in my statutes and keep my ordinances and do them. So yun yung goal ng Panginoon. Yun yung nais niyang ma-accomplish. That they may walk in my statutes and keep my ordinances and do them. Then they will be my people and I shall be their God. Ganon din ang sinabi, ihulit ito ng Panginoon sa Ezekiel chapter 36, 26 and 27. Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you. Pag sinabi sa Bible na I will put a new spirit within you, it's because sa ating kasalanan, ang tingin ng Diyos sa tao ay patay. Naglalakad tayo, may kanya-kanya tayong buhay, bagamat na may hininga tayo, pero sa mata ng Diyos tayo'y patay. Patay sa kasalanan. And therefore, kailangan natin ng panibagong hininga. Kaya hihingahan niya tayo ng panibagong espiritu. I will give you a new heart and put a new spirit within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to observe my ordinances. Ito po ang New Covenant promises ng Diyos. Mapapansin natin na walang sinasabi dito na kung sisirain nyo itong tipan, etong mangyayari. Walang ganun. Sapagkat Diyos ang gagawa ng lahat ng ito at hindi ito maaaring masira. Iyon ang kinaganda ng New Covenant promises. It is an eternal covenant. So, bibigay ito ng Diyos sa kanyang bayan. Bibigyan niya ang kanyang bayan ng panibagong puso at maglalagay ng kanyang kautusan sa kanilang kalooban upang sila ay maging kapurihan sa kanya. Sa kasaysayan po ng kaligtasan, iisa lang po ang naging kapurihan sa harapan ng Diyos. Ang pangalan niya po ay ang Panginoong Jesucristo. Sa kanyang buhay, tinupad niya ang lahat ng kautusan at hindi nagkasala. Hindi niya sinira ang kautusan. Naging tapat siya hanggang kamatayan. At tulad sa pagtutuli at pagtanggal ng daman, tinanggal siya sa lupain ng mga buhay at hiniwalay para mamatay sa labas ng bayan. Upang tayo ay manatili sa piling ng Diyos. Jesus Christ was cut off so that we would not be cut off. Siya po ang tunay na Hudyo. Siya po ang kinalulugdan ng Diyos. Siya po ang kapurihan ng Diyos.
At dahil sa kanyang katuwiran at pagiging masunurin, nakaptan po niya para sa atin itong mga pagpapala ng New Covenant Promises. Dahil sa kanya dumating sa ating mga hentil ang pagbabago ng puso at tapat na pagsunod sa kautusan. At dahil sa kanya, tinuring tayong kapurihan sa Diyos. At dahil sa magandang balita na ito, mga kapatid at mga kaibigan, ganito tayo tinatawag na tumugon at mamuhay sa harapan ng Diyos. Number 1, kailangan po nating maintindihan, guilty po ang mga Hudyo sa maling paniniwala na nalulugod ang Diyos sa kanilang tiwala sa mga panlabas na bagay tulad ng pagkakaroon ng kautusan at pagtutuli habang sinisira naman nila ang kautusan ng Diyos o namumuhay sa pagsusuway. Hindi natutuwa ang Diyos sa ganitong gawain. Hindi siya natutuwa na hinahamak ang mga dapat nilang pagministeran ng magandang balita. Kailangan po natin maintindihan, mga kapatid, na ang kinalulugdan ng Diyos ay obedience that comes from faith. Obedience. This obedience is the fruit of faith. Walang pakinabang po sa pagmamalaki na Kristiyano tayo. Walang pakinabang doon. Sinasabi natin na Kristiyano tayo. Sinasabi natin na binautismuhan tayo. Sinasabi natin na nagsisimba tayo linggo-linggo at nakikiisa sa Lord's Supper. Na sinasabi natin na nagpipray tayo at lumuluhod pa tayo. Walang pakinabang yun kung namumuhay tayo sa kasalanan at nagiging katikisuran sa mga dapat nating paglingkuran. What does it profit if we call ourselves Christians but destroy the very things that make it meaningful and beautiful? Sabi nga ni Jesus Christ sa John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Dahil may pananalig tayo kay Kristo, dahil siya po ang nagligtas sa atin at siya ang nagdala ng pagbabago sa atin, ipakita po natin ang pagmamahal at pasasalamat natin sa Kanya sa pagsunod sa Kanyang kautusan. Because, simply put, obedience is pleasing to God. Number 2, the Jews were not only guilty of putting confidence in moralism. Pag sinabing moralism, ito yung alam mo yung tama at mali. Pero at the same time, ang nakikita mo lang yung mali ng kapwa mo, hindi mo nakikita yung sayo. So, puro sa iba lang ang nakikita mo dahil yun nga, tinuturo mo ang tama at mali. Yun yung moralism. So, they were not only guilty of moralism, but also putting their faith sa kanilang circumcision, which is an external religious and cultural marker. It is possible for us, mga kapatid, na magkamali sa ating pananalig. Maraming ganyan. Maaaring intellectually sinasabi natin at isip natin na nananalig tayo kay Kristo. Sa isipan lang. Pero lumalabas sa ating mga bibig, lumalabas sa ating mga gawa, lumalabas sa ating paninindigan na nagtitiwala talaga tayo sa mga panlapas na tanda ng relihiyon at kultura. Paano yun? Ganito. Ligtas ako. Kasi binautismuhan na ako. O, ganito naman. Hindi ako hahatulan kasi nagpe-pray ako. At saka, nag-pray ako ng sinner's prayer. Kaya ligtas ako. Maraming ganyan ngayon. Ligtas po ako. Hindi ako mapapahamak kasi nag-pray ako ng sinner's prayer. The sinner's prayer is no guarantee po na hindi po tayo mapapahamak. Walang ganun sa Bible. Nag-pray ako noon, nag-pray to receive ako, humingi ako ng tawad sa Panginoon, therefore, ligtas na ako, hindi ako mapapahamak. Wala pong guarantee na ganun. Mamaya, paliwanag ko po. Pangatlo, hindi ako mapapahamak dahil linggo-linggo nagsisimba ako at lumuluhod ako sa church. Lumuluhod pa nga ako sa sa munggo. Don't get me wrong, mga kapatid. Mahalagang mga bagay na ito. At hindi sila masama. Sapagkat mahalaga po sila sa buhay Kristiyano, mahalaga sila sa paglago. Pero kung gagamitin natin na ang mga panlabas na tanda na ito, itong mga panlabas na tanda ng pagbabago at kagandahan ng loob ng Diyos, as if yun ang nakaliligtas, as if itong mga bagay na ito ang may kapangyarihan para magligtas, nagkakamali po tayo.
Katulad yung sinasabi, kaya ako ligtas kasi nag-pray ako ng sinner's prayer. Bakit yung sinner's prayer na yun pa yung may kapangyarihang magligtas? Which is wrong na. Bakit nakasalalay sa pag-pray ko yung kaligtasan ko? Pag binalibaligtad po natin yung the way yung mga thought processes natin at kung paano kung saan tayo nananalig, doon natin nakikita kung saan tayo mali. At ang ganitong mga klaseng pananalig ay patay. Walang pagbabago sa ganito. And sadly, dahil ito'y patay, walang buhay sa ganito. At dahil walang buhay, no wonder hindi lumalago. To have faith in religion as if it is the source of salvation, rather than in Christ, is dead. Si Kristo lang ang source of salvation, mga kapatid. Sa Kanya tayo dapat lumalapit at umaasa. Pangatlo, mayroon naman iba na bagamat alam nila ang tamang katuruan, alam nila ang mga doktrina ng ating pananampalataya, alam nila ang tamang katuruan at sinasang-ayunan ito, hindi naman nagkaroon ng pagbabago. May head knowledge sila at isip nila, Kristiyano sila. Dahil ginagawa nila ang nakikita nilang ginagawa ng ibang Kristiyano. Ginagaya nila. Ngunit dahil hindi nagkaroon ng pagbabago sa kanila, sila pa rin ang lumalabas ngayon, sila pa rin po ang sentro ng kanilang buhay. Pumupunta sila sa church, ang ginagawa nila, ang intention nila kaya pumupunta sila sa church ay para ma-validate ang kanilang nararamdaman. Dahil sila po ang sentro, hindi si Kristo. So pumupunta sila sa church at hinahabol-habol nila yung feeling ng validation na sila ay Kristiyano. Nakuha niyo? So ang ginagawa nila sa church ay hindi sila nandun para sumamba sa Diyos. Hindi sila pumunta doon para mag-minister. Nandun sila para kumuha. Vampires. Ginagawa nilang emotional cushion ang church kasi ang gusto nila, hinahabol-habol nila yung validation o assurance na Kristiyano sila. Pero sa totoo, walang pagbabagong nangyari. Bagamat marami silang alam. Hindi ko po sinasabi na huwag natin i-encourage ang isa't isa. Baka iniisip nyo, Pastor, hindi kayo magiging masyadong matigas tayo. Ulitin ko, hindi ko po sinasabi na huwag natin i-encourage ang isa't isa sa paggawa ng mabuti at pagpapatuloy sa pananampalataya. Naniniwala po ako na mahalaga ang encouragement. Naniniwala rin po ako na mahalaga itong mga pag-extend na consideration sa ating kapwa. Especially sa ating mga kapatid na totoong may mga kabigatan at pinagdadaanan sa pananampalataya. Ngunit dahil, uulitin ko, dahil kapalaran ng tao ang pinag-uusapan dito, ever since sinimulan natin pag-aaralan ang Romans chapter 2. Actually, nagsimula ito sa Romans chapter 1 verses 16 onwards. Dahil kapalaran ng tao ang pinag-uusapan dito, kapalaran sa walang hanggan, kailangan po nating suriin ang ating mga sarili at siguraduhin na ang tumimo sa ating mga puso ay ang magandang balita ni Kristo at hindi ibang bagay. Sapagkat ang magandang balita ni Kristo, sabi nga ni Pablo sa Romans 1:16, what is the gospel? What is this power that we ought to receive that gives life? What is this power of God that breathes life into us, that shows us the righteousness of God? Sabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel. Why? Because it is the power of God for salvation to everyone who believes. To the Jew first, and also to the Greek. This message of the good news of Christ, ito ang may kapangyarihan. Dito lang ininvest ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para magligtas.
And if itong mga bagay na ito na binigay nating halimbawa, ito yung mga halimbawa ng patay. At nagkamali sila dahil nanalig sila sa mga panlabas na tanda ng pananampalataya o mga panlabas na tanda ng relihiyon. O mga kaibigan, pakumbaba tayo sa harapan ng ating Panginoon at idalangin na bigyan tayo ng panibagong puso. Siguraduhin po natin na ang focus ng ating pananampalataya, ang focus ng ating paninindigan, at aliw at pag-asa ay si Kristo lamang. So balikan natin yung tanong natin kanina. Does circumcision exempt one from God's righteous judgment? Short answer, no. Circumcision does not exempt one from judgment. Dahil ang tunay na circumcision ay hindi panlabas na pagtanggal ng laman, kundi pagtutuli ng ating mga puso't kalooban. This is only possible because it is the ministry of the Holy Spirit. May pakinabang lamang ang pagtutuli kapag tinutupad ng isang Hudyo ang kautusan. Ngunit wala siyang pinagkaiba sa Hentil na hindi tuli kung sumusuway siya. Therefore, sino ngayon ang tunay na Hudyo? Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago ang kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusan na susulat. Kaya nga sabi ni Pablo dito sa verses 28 and 29, ang tunay na Hudyo ay hindi naaayon doon sa pagtutulik ng titik, kundi ayon sa Espiritu. Or hindi according to the letter of the law, but according to the Spirit. At ang taong ito, siya ang may pagtutuling sa kanyang puso. At ang papuri sa kanya ay hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. Dahil dumating sa atin ang pagbabago ayon sa Espiritu ng Diyos, at ayon din sa na-fulfill ni Jesus Christ sa terms and conditions or requirements of the new covenant promises. The good news is that nasa sa atin bilang mga Kristiyano ang pagtutuloy ng puso at kalooban. Sino ang tunay na Hudyo? Napakagandang balita ng Panginoon. Haluin natin ang isa't isa sa pamamagitan ng kanyang salita. At iuko natin ang ating sarili sa matuwid at dakilang Panginoon. Tayo na lang. Dear Lord, we thank you for your word. We thank you for what Christ has accomplished, what He has perfectly, sufficiently accomplished on the cross, ratifying the new covenant promises, so that the blessings would pour freely upon us. And because of what He has done, we thank you, dear Lord, that we can experience, Panginoon, this newness brought about, the newness of heart, the newness of life, spirit, your law written in our hearts. And because of this, dear Lord, we are thankful. Grant us, O Lord, dear Lord, to remember, Panginoon, these reminders or these dangers that we ought not to place our confidence sa mga external na bagay. Itong mga external symbols that you have given them to us, Panginoon, to be reminders, to help us grow. But they do not have authority and power in themselves to save. And so grant, dear Lord, we pray that we would point one another to you, that we would come to you, and in humility, dear Lord, we would bow down to your Lordship. Because you, O Lord, are our Redeemer, the one who saves. You are the true Jew who earned for us the praises of our God and has shared these to us. So we pray, dear Lord, that we would
live according, dear Lord, to your word. May we live worthy of the gospel that we have received. And continue to remind us of its beauty, dear Lord, and the light which shines upon our lives. May we also, dear Lord, be faithful to teach this good news to others, because it is good, it is excellent, it is majestic, and also wonderful to behold. These things you teach us, dear Lord, is like a rare jewel. May you grant us, O Lord, to be faithful stewards of this jewel. And just as you have given us, dear Lord, this bread to eat today, grant us, O Lord, to be able to share this as a meal to others also, so that they would receive the light and life that comes from you. That just as you have breathed, dear Lord, just as you have given us new hearts and breathed new life in us and has put your law in our hearts, so we pray, dear Lord, that may your Spirit do the same upon them and pour out the blessings that Christ has earned for them. As we remember, dear Lord, our families also, our husbands, our wives, our children, may we be faithful, dear Lord, in preaching to them as well. Indeed, the reason that you have given us our families, the reason that you have placed in our minds as a remembrance, Panginoon, our loved ones, is so that we will be able to serve to them the gospel of reconciliation, the gospel of newness of life, the gospel of the new heart in Christ, this new spirit. O Lord, we pray that you would grant us to share it to them as well, that we would be faithful in doing so. And as you continue to feed us, we pray, O Lord, that may you grant us joy and contentment in you. Grant us rest and strength and restore us. And in all these things, dear Lord, we pray that you would be glorified. This we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa Ministry of Tithes and Offering. Ito po ang sinasabi sa Matthew 6, verses 1 to 5. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag nagbibigay kayo ng limos, huwag mo nang ipag-ingay gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong Ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo.
Tumayo po tayong lahat upang mawit ang papuri sa ating Diyos. Tayo po mananaw. Muli, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa mga ito. Salamat, Panginoon, sa buhay at kaligtasan na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa spiritual at pinansyal, ganon din sa karunungan at kalaman na bigay mo ngayong umaga. Salamat din, Panginoon, sa salita na aming narinig. At ito ay aming may pasamuhay at maibagi sa mga hindi pa nakakarinig. Salamat din, Panginoon, sa nagbigay ng mensahe na aming pastor. Salamat din, Panginoon, sa ibinigay ng bawat isa na ito ay aming magagamit sa kastusin at pangailangan ng aming iglesia. At bagkus ay makatulong sa mga nangangailangan. Tunay nga, Panginoon, na ikaw po ang lahat na nagpo-provide ng aming mga pangangailangan. Kaya patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Kaya ibinabalik namin sa iyo ang matamis na pagsamba sa matamis na Panginoon Jesus. Amen. Maniliti po tayo nakatayo at para po sa closing benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God through Jesus Christ be the glory forever. Amen.